Sa gilid ng baryo ng San Miguel, may isang matandang balete na kinatatakutan ng lahat. Sinasabing doon nakatira ang isang kapre, isang dambuhalang nilalang na maitim, mabuhok, at palaging may sinding tabako sa bibig. Walang naglalakas loob na pumasok sa ilalim ng punong iyon, lalo na kung gabi. Isang gabi ng Agosto, si John, isang bagong salta sa baryo, ay napilitang dumaan malapit sa balete matapos gabihin sa pag-aani. Hindi niya pinansin ang mga babala ng mga matatanda dahil hindi siya naniniwala sa kapre. Wala raw multo o lamang lupa para sa kanya. Habang naglalakad siya, biglang bumigat ang hangin. Naramdaman niya na parang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa itaas. Huminto siya, nilingon ang paligid, pero walang tao. Nagpatuloy siya, pero mas bumigat ang hakbang niya, parang may nakadikit na mabigat sa balikat niya. Pag-angat niya ng tingin, nanlilisik ang kanyang mga mata. Isang dambuhalang anino ang nakaupo sa sanga ng balete, may baga ng tabako na maliwanag sa dilim. Kitang-kita niya ang dalawang pulang mata na nakatitig sa kanya. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na dumaan dito? Bulong ng malalim na tinig na umalingaw sa buong paligid. Hindi makagalaw si John, gusto niyang sumigaw pero tila nawala ang boses niya. Nakaramdam siya ng matinding lamig habang bumabalot ang amoy ng sunog na tabako. May mabigat na kamay na dumapo sa kanyang balikat, mabigat na parang bato. Bawal ang mang-abala sa aking teritoryo. Nawalan ng ulirat si John kinabukasan. Nakita siyang nakahandusay sa ilalim ng balete, buhay pero tulala. Hindi na siya nagsalita mula noon, at kung minsan, nahuhuli siyang nakangiti mag-isa habang nagmumuni-muni sa direksyon ng puno para bang may kinakausap. Mula noon, mas lalong iniiwasan ng mga taga-baryo ang higanteng balete, at sa tuwing may dadaan, hindi nalilimutan ng mga tao ang kanilang bulong. Tabi-tabi po, kapre.